Ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 20. Si Seba na taga-Gilgal ay isang walang hiyang tao. Siya ay anak ni Bekre, mula sa lipi ni Benjamin. Hinipa niya ang trompeta upang mapansin ng tao. Isinisigaw niya, "Umuwi na tayo, o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Hesi?" Humiwalay nga kay David ang mga taga-Israel at sumama kay Seba. Ngunit nanatiling tapat ang mga taga-Huda kay David, at buhat sa Hordan ay inihatid nila ang hari hanggang Jerusalem. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 asawang lingkod na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Pinapunta niya ang mga ito sa isang bahay, pinatira doon at pinabantayan. Pinadadalhan niya ang mga ito ng kanilang mga pangangailangan, ngunit hindi na niya sila muling sinipingan. Kaya't namuhay silang parang mga byuda hanggang sa sila'y mamatay. Tinawag ng hari si Amasa at sinabi, "Tipunin mo ang mga kalalakihan ng Huda at dalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw." Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Huda sa loob ng takdang panahon. Dahil dito, tinawag ni David si Abisai. Sinabi niya, "Mas malaking gulo ang idudulot ni Seba kaysa kay Absalom. Kaya't isama mo ang aking mga tauhan at habulin ninyo siya. Baka may masakop siyang lungsod na may kuta at hindi na natin siya mahuli." Sumama nga kay Abisai si Joab at ang mga tauhan niya, gayon din ang mga Peliteo at Kereteo, upang tugisin si Seba na anak ni Bekre. Pagsapit nila sa may malaking bato sa Gibeon, sinalubong sila ni Amasa. Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma at may dala siyang espada na nakakabit sa kanyang sinturon. Habang papalapit siya, nalaglag ang kanyang espada. Sinabi niya, "Kumusta ka, kapatid ko?" Sabay hawak ng kanang kamay sa balbas ni Amasa upang ito'y hagkan. Hindi napapansin ni Amasa ang espadang hawak ni Joab sa kabilang kamay, kaya't sinaksak siya nito sa tiyan. Lumuwas sa lupa ang bituka niya at namatay agad sa saksak. Nagpatuloy ang magkapatid na Joab at Abisai sa kanilang pagtugis kay Seba. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa may bangkay ni Amasa at sumigaw. Ang lahat ng kakampi ni Joab at ni David ay sumunod kay Joab. Nakabulagtas sa gitna ng lansangan ang bangkay ni Amasa, naliligo sa sariling dugo. Kaya lahat ng makakita rito ay napahinto. Nang mapuna ito na isang tauhan ni Joab, hinila niya ang bangkay at inilayo sa daan, saka tinakpan ng damit. Nang maalis ang bangkay sa gitna ng daan, lahat ay sumunod kay Joab upang tugisin si Seba. Pinuntahan ni Seba ang lahat ng lipi ng Israel hanggang sa sumapit siya sa Abel Bet-Maaka. Lahat ng angka ni Bekre ay nagkaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod. Nalaman iyon ng mga tauhan ni Joab, kaya't kinubkob nila ang lungsod. Nagbunton sila ng lupa sa tabi ng pader para makasampa roon habang pinababagsak ng iba ang pader ng lungsod. Ngunit isang matalinong babae ang nangahas tumayo sa isang mataas na lugar sa pader at mula roon ay nanawagan, makinig kayo, sabihin ninyo kay Joab na pumarito. Gusto ko sana siyang makausap." Paglapit ni Joab, tinanong siya ng babae, "Kayo po ba si Joab?" "Ako nga," sagot nito. "Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin," sabi ng babae. "Sige, nakikinig ako," wika naman ni Joab. Noong araw, sabi ng babae, "Mayroon pong ganitong kasabihan, magtanong ka sa lungsod ng Abel," at ganon nga ang ginagawa ng mga tao noon
upang malutas ang kanilang suliranin. Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay may tuturing na pinakatahimik at tapat. Siya ay tulad ng isang mapag-arugang ina sa Israel. Bakit gusto ninyo itong gibain? Bakit ninyo wawasakin ang lungsod na ipinamana ni Yahweh? Hindi ko gagawin iyan, wika ni Joab. Hindi namin gustong wasakin ang inyong lungsod. Wala iyon sa plano namin. Hinahanap lang namin si Seba na naghihimagsik laban kay Haring David. Siya ay anak ni Bekre at taga-bulubundukin ng Ephraim. Isuko ninyo siya at iiwan namin ang lungsod. Sinabi ng babae, kung ganoon, ihahagis namin sa iyo ang kanyang ulo mula sa pader. Pumasok siya sa kabayanan at palibhasay matalino, sumangayon sa kanya mga taong bayan sa kanyang binabalak. Pinugutan nila na ulo si Seba at inihagis ito kay Joab. Hinipa naman ni Joab ang trompeta, kaya't ang lungsod ay iniwan na at ang kanyang mga kawal, at sila'y nagsiuwian na. Si Joab naman bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Ito ang mga opisyal ng hukbo ni Haring David. Si Joab ang pinuno ng buong hukbo ng Israel. Si Benayas, anak ni Joiada, ang pinuno ng mga bantay na Kereteo at Peleteo. Si Adoram naman ang tagapamahala sa lahat ng sapilitang paggawa ni Jehoshaphat, anak ni Ahilud, ang tagapag-ingat ng mga kasulatan, at si Seba naman ang kalihim ng hari. Sina Sadok at Abiatar ang nagsilbing mga pari, at si Era na taga-Hair ay isa rin sa mga pari ni David.